Pumunta ako sa bahay ng biyanan ko sa Taguig ng gabing iyon. Malakas ang ihip ng hangin at nagliliparan ng tuyong mga dahon sa paligid nang bumaba ako sa sasakyan. Inayos kong polo shirt bago pinindot ang doorbell. Malakas ang kabog ng puso ko habang naghihintay at paulit-ulit na pinapractice sa isipan ang lahat na pwedeng sabihin kay Anessa. My hands are fidgeting inside the my pockets and I'm afraid she will shun away before I could explain to her. Sino po? Jairon? Nagugulantang nawikan ni Amelia. Ma, si Anessa ho. Usisa ko kaagad, hindi makapaghintay na makitang asawa. Kumibit-balik at siya tinignan ako ng masama. Bakit? Hindi pa ba sapat sa'yo ang pang-aakusa mo sa kanya? Pumunta ka ngayon dito para sisihin siya sa ginawa ng magaling mong nanay. Kilala ko ang anak ko. Kahit na matindi ang galit niyan, pero ni minsan, hindi mag-iisip ng kaharasan. Hindi ko siya inaakusahan, ma. Magpapaliwanag ako. Please, let me talk to her. Pagsusumamo ko, hinihiling ko rin na sana bago mo ko akusahan o saktan ng anak ko ay dapat mo munang alamin ang totoong nangyari. Ayoko siyang makikitang luhaan tuwing uuwi dito. Saka isipin mo si Raven, maawa ka rin sa bata. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nadala ko ng panik kaya nasigawan ko siya. Saka ni minsan, hindi ko siya inakusahan. Ma, sino yan? Umalingaw-ngaw ang boses ni Anessa mula sa likuran. Lumipat sa gilid ang mama niya sa halip na sumagot. Sumimangot si Anessa nang makita ako. Anong ginagawa mo dito? Matarin niyang tanong sabay kibit-balikat. Pinawisan ng mga palad ko, biglang na-blackout ang utak ko at naglaho ang lahat ng salitang hirap ni hirap kong pinag-aralan kanina. Anessa, can we talk? I manage. What for? Bakit hindi ka bumalik sa nanay mo? Saka dapat na pinakulong mo na ako eh. Hindi ba nasaksihan mo na tinula ko siya? Hindi yun sapat na ebidensya para sabihin kung ikaw mismong gumawa. Alam ko rin na may matinding galit sa'yo ang nanay ko, pero hindi ko kinukonsinti sa maling gawain niya. Tinapik ni Amelia ang balikat niya, tumango sa kainiwan, kaming dalawa. Niyakap niya sarili niya, nang umihip ang malamig na hangin. Pagak si Anessa na tumawa bago sumagot. Ayoko magpakatanga, Jairon. Hindi ka pa rin makaalis sa palda ng nanay mo. Ano to, bigla kang nagka-amnesia? Matapos mo kong akusahan? Please, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. At sana mapatawad mo si Mom na walang siya sa kontrol. Patatawarin? Hindi mo alam na gusto niya akong patayin? Sinabunutan niya ako. Hinampas-hampas sa sahig tapos aakusahan para makulong ako. Baka siya nga ang nagtangkang magpakidnap sa akin. Niyanig ako sa konklusyon niya. Malamang totoo ang sinasabi niya. Hindi ko lubusang kilalang ina ko, bagamat parati kaming magkasama. Ngunit sa likod, nangiti at pinapakitang kabutihan sa akin na may tinatagong putok sa loob. Kung nakaya niyang magpanggap at saktan na sarili, may posibilidad na siyang nag-hired ng mga kidnapper. Umalis ka na, Jairon. Hindi ko kayang makitang pagmumukha mo ngayon. Aniya nang hindi ako nagsalita. Sinubukan kong kunin ang kamay ni Anessa pero mabilis niyang nilayong sarili. Please, sabi niya sa nangungusap na mga mata. Umalis ka na, pamimilit niya. Anong gagawin ko para patawarin mo ko? Mataman niya akong tinitigan ng ilang sandali. Napuna akong nahirapan siyang huminga. Kinurap-kurap ang mga mata para pigilan ang mga luha. Maya-maya'y humugot ng malalim na hininga. Kailan ba tayo magkakaroon ng tahimik na buhay? Malayo sa mga taong gustong sumira sa atin, anas ni Anessa. Sana mamaos na boses. Sa sobrang hina, halos hindi ko na narinig sa lakas ng ihip ng hangin. Hindi ko alam. Pero sisikapin kong bigyan kayo ng kapayapaan at hindi ako papayag na magkahiwalay tayo sa mababaw na rason. Pareho ko kayong mahal ni Raven at handa akong iwan ng ina ko kung sakaling sasaktan niya kayo. Lumapit ako sa kanya, binuhos kong buong sensibilidad ko upang makumbinsi siya. Anessa Lacosta Parker, ikaw ang pinipili ko. Hindi si Mom, hindi ang kumpanya ko, hindi ang ibang tao, ikaw lang. Nag-iisa sa buhay ko at habang buhay kitang pipiliin. Kahit natututol man silang lahat o guhuman ang mundo. I can't live without you because you are the reason why I breathe. Yumuko si Anessa, bimugyog ang balikat niya at mahinang humikbi. Kinabig ko siya at niyapos ng mahigpit kasabay ng pagluha niya ay ang pagdaloy rin ng mga luha ko. Patawarin mo ko, Jairon. Hindi ko sinasadyang husgahan ka. I know you are just doing that because she is your mother. Nagalit ako dahil bigla niya akong sinabunutan. Pinagsalitaan ng masama at pinagbintangan at tinula ko siya. Anas niya sa tenga ko.
It's also my fault. I didn't listen to you before acting it out. Kumalas ako sa pagkakayakap. I cupped her face. Will you forgive me and my mother? Yeah, I forgive you, but not your mother. Matigas ni Anessa na sagot. Wala rin akong magawa sa desisyon niya, pero napapagod din ako kay mom, lalo na sa baluktot niyang turo. Namulat ako sa mundo na kinakastigo na kinalala kong ama. Marami akong pinagdaan ng paghihirap. Sinuong ko ang butas ng karayom para ipakitang worth it ako sa kanila. Buong buhay ko, inakala kong perpektong buhay ko. Pero binuhay pala ako sa kasinungalingan ng ina ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na patatawarin ko siya. Subalit paglampas siya ng linya sa saktan niyang pamilya ko, hindi ako magdadalawang isip na abandonahin siya. Malamlam ang liwanag na pasilang tinututon ko patungo sa hospital room ng aking ina. Muli ako nagbalik upang tignan ang kalagayan niya. Pasado 8:00 ng gabi at tapos ng oras ng pagbisita. Pero nakiusap ako sa CQ. Dahil ang impluensya ko ay napapahayag ko rin. My hand paused on the doorknob when I saw the door slightly open. Umalingaw ang tuwang-tuwang boses ni mom at ng isa pang pamilyar na boses. Si Melena, anong ginagawa niya dito? I stayed rooted to the spot, my heart pounding as I listened. Parang magtatagumpay na ako, sabi ni mom. Nasa himig ang tagumpay. You know, I let myself fall, darling. That girl, Anessa, deserves to rot in jail. Jairon won't stay with her after this. Malumani ng malakak si Melena. You're brilliant, auntie. Walang ka-idea-ideyang buruha kung sinong kinalaban niya. Sa wakas, makukuha ko na rin si Jairon. Pinaikot niya sa galit ang tiyan ko. And the kidnap attempt? Tugon ni mom, huminga na muna sa kabinabaan ng boses. That was me. Inakala ko na matatakot siya. Pero lalo siyang naging matigas. Sayang at hindi natuloy sa panggugulo ni Nicola. She thinks she's good enough for my son over my dead body. Saglit na nakalimutan kong huminga. My blood rolled in my ears as her words sank in. Every doubt, every suspicion I had about Anessa's innocence was obliterated. Ang sarili kong ina mismong walang hiyang gumawa ng mararas na bagay. It means this is the end of us. Tinulak ko pabukas ang pinto. Maingay akong ngumit-ngit, sapat upang sirain ang sarap ng kanilang pagkwekwentuhan. Otomating namatay ang tawanan nila. Namutla si Melena. At naging bato si mommy, kalahating nakabukas ang bibig. Excellent, I said, my voice low and venomous. Nilakipan ko pa ng palakpak. I'd say sick, twisted. How could you? Son, hindi naman sa ganoon, nautal niyang simula. Tinakpan niya ng kainosentahan ng muka. Pwes, hindi ako natutuwa sa kasinungalingan niya. Narinig kong lahat. Gusto mong isa-isahin ko pa? Ha? You let yourself fall? You tried to have her kidnapped? And you thought I wouldn't find out? Umepal si Melena. Nagbabalak tumakas ng humakbang palapit sa pinto. I think I should leave. Don't you dare, singhal ko sa kanya. Isa ka rin, nakipag-ugnayan ka pala sa nanay ko. Kapag lumala pa ito, Melena, hindi ako magdadalawang isip na ipatapon kita sa bilangguan. Sinubukang bumangon ni mama. Umungol siya sa sakit ng balakang kaya winasiwas niyang kamay para mapansin ko siya. Everything I did was for you, son. That woman is ruining your life. She's beneath you, dragging you down. Ruining my life? Balik tanong ko, nababasag ang boses ko sa galit. No, you ruined it. You destroyed it before I was born. And you nearly destroyed the only woman I've ever loved. And for what? Your pride? Umakmang magsasalita si Melena pero pinatahimik ko siya sa matalim kong tingin. Get out, now. Nalinlangan pa, sumulyap na muna sa ina ko. Nabinigyan siya ng tango. Saka mabilis niya ako nilampasan at lumabas. Pero hindi ko inalis ang atensyon sa ina ko. You've crossed every line, Mom. I can't even look at you right now. Sad ko pero nagdurog ang puso ko sa pagkadismaya. Jairon, nanay kita. Ikaw dapat na magpoprotekta sa akin imbis na manipulahin ako at sirain ang kaligayahan ko. Ang talas ng dila mo sa mga bagay na hindi mo naman totoong ginawa. Tama lang si Dad na iwan ka. She tried to speak but I held up a hand. Tama na. Simula ngayon, wala na akong kinikilalang ina. I turned on my heel and walked out, my chest heaving with every breath. Hindi mapupunan ng matinding galit ko para sa kanya. Masakit sa loob ko na tuldukan ng relasyon naming mag-ina. Baliktarin ko man ang mundo, siya pa rin na nagluwal sa akin sa mundong ito.
Pinunasan ko mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata ko. Parang mahihimatay ako sa sobrang pagod at sakit sa araw na ito. Anessa POV. Isa-isa ko minulat ang mga mata nang maramdaman ng maligamgam na liwanag ng araw na lumulusot sa kurtina ng kwarto. Bumalik ako sa mansyon matapos kaming magkaayos ni Jairon. Nakarecover din sa Aurelia at hindi na umuwi dito. Nalaman ko na siyang mastermind sa pagpapadakip sa akin. Masamang-masama ang loob ni Jairon at sa kasamaang palad, tinakwil niya ito. Bala ko sanang tumutol pero huli ng lahat, naintindihan ko si Aurelia kung bakit ganitong trato niya. Nagmahal din siya pero hindi lang sinuklian. Masama rin sa loob ko na hindi siya nakakaranas ng kaligayahan sa buhay. Rubbing my eyes, I sat up on the enormous bed, trying to forget the events of the last days. Kapag kuwan ay bumukas ang pinto. Heto, niluwa si Jairon. His tall frame filled the doorway as he carefully carried a tray of food. Kinilig ako sandali. Sumusobra naman ang pag-aalaga niya. Wala akong sakit para dalhan niya ngayon ng breakfast. Good morning, love. Aniya na may malambing na ngiti. Kumurap-kurap ako at ginantihan siya ng ngiti. Nagabala ka pa? He chuckled as he walked closer. Setting the tray gently on the bedside table. Minsan lang ako maglalambing, love. Kaya masanay ka nang inispoiled kita. Hinanda ko rin ang paborito mong empanada. Seriously? Ikaw bang gumawa nito? Kumuha ako ng isa, tinikman agad. Sinubukan kong gumawa pero sa huli si Nanay Bliss ang tumapos. Masarap ba? Before I could reply, he sat on the edge of the bed and leaned into me, wrapping his arms around my waist. His warmth enveloped me as his lips brushed gently against my cheek, soft and fleeting, like butterfly wings. Nanggigigil ako kaya nahulog ang ilang crumbs ng empanada. Jairon, let me eat. Hindi ko malalasap ito kung kukulitin mo ko. What if dagdagan natin si Raven? Nandilat ako. Tirik na tirik ang araw at balak mong gumawa ng kababalaghan? He turned my face toward him with a finger under my chin, his gaze locking with mine. Ano naman kung tirik na tirik ang araw? The best ngayon para bumuo. Saka malinaw kung makita ang kagandahan mo. Tumigil ka nga, kinurot kong ilong niya. I couldn't stop the laugh bubbling out of me. Sabihin mo lang kapag handa ka. Pagbibigyan agad kita, patuloy niya na binigyan ako ng halik sa leeg. Ayoko ng ganyang agahan, sa ngayon sapat ng empanada. Aba, mas masarap pa palang empanada kaysa sa akin. Parang nagtatampo niyang saad, inismiran ko siya. Sus, pati empanada pagseselosan mo. Humagikik siya sa tawa. Pinatuloy kong pagkain. Jairon, thank you, sabi ko na kinatahimik niya. Para saan? Sa lahat, hindi mo kami iniwan ni Raven. Kahit na nagkamali ako, pinili mo pa rin ako. Sumisikip ang dibdib kong tapat. Shh, he said, planting a kiss to my temple. Kayo ngayon ang buhay ko, love. Mas importante kayo kaysa sa ibang tao. Kaya ngayon, kumain ka na muna at hayaan mong alagaan kita. Tila maluluha ako sa sinabi niya. Sa halip nagpakatatag ako at ipinakitang matamis kong ngiti. Wala akong dapat ikabahala dahil totoong nandyan siya sa tabi ko. Para bang nananaginip ako at ayaw nang magising. Napaka-perfect at walang iniisip na problema. Maya-maya tumayo si Jairon. Kahit na puting t-shirt siya at naningkad ang biceps niya at bumakat ang pack abs niya, parang natutukso akong patulan ang sinabi niya kanina. Jairon, I love you. Nakangiti kong pahayag, namilog ang mga mata niya. Parang may iba akong nahimigan sa I love you mo ha? Come here, sabi ko sabay balik ng kalahating empanada at ginipang dalawang kamay. Pagbibigyan kita, lumapad ang ngiti ni Jairon na may kalakip na kislap ng pagkasabik sa mga mata. Mabilis siyang humakbang at niyakap ako, hinagkan niya ako sa labi at parang nasusunog kaming dalawa. Sa biglaang pag-init ng mga katawan namin, nakangiti pa rin kaming naghiwalay sa paghalik. Akma naman niyang huhubarin ang t-shirt nang biglang tumunog ang phone sa bulsa. Aish, sa dinami-daming pagkakataon, ngayon pa, frustrated ni Jairon na saad sa naudlot na kaligayahan. Dinukot niya ang phone at sinipat ang screen. Sagutin mo na, tulak ko, hindi ko pinakitang dismayado sa pagkabitin. I'm sorry love, it seems it's an emergency. Nakasalubong ang kilay ni Jairon, pinagsakang balikat, tumayo siya at sinagot ang tawag. Maybe next time. Don't worry, marami pang time, sad ko sa pabulong na paraan. Humugot siya ng malalim na hininga bago lumabas, gigil akong bumalik na humiga. Ilang minuto ko sa ganong pwesto bago kumain ng breakfast. Nakapang-opisina ako nang tumunog ang phone ko. May nagpadala ng text message.
Mabilis kong dinampot at binasa. Si Jairon, nire-record niya ako na sumama sa kanya para sa final inspection ng H-Tower. Sa darating na December 8, sa araw ni Jairon mismo yung mag-inauguration ceremony ang kumpanya. Umaasa ako na magiging maayos ang araw na yon at malayo sa gulo. Bumuntong hininga akong pinabayon at pinatuloy ang pag-apply ng skincare sa mukha. Tumingin na ako sa matayog na gusali. Ang H-Tower, ang modernong gusali na H-shape ang design. Kumikinang ang salamin sa ilalim ng liwanag ng araw. Hinila ni Jairon ng kamay ko kaya bumalik ang ulirat ko. Let's see, what is your opinion about this perfect project of ours? Anas ni Jairon na may bahid ng ngiti sa labi. I can't wait any longer, bulong niya. Pumasok na kami sa loob. I could feel his pride radiating off him. His steps confident and purpose. This was his vision, the culmination of years of hard work. Parang kailan lang ang dami-daming nangyari sa amin. Pero salamat sa puong may kapal, hindi niya kami pinabayaan. Pinisil kong kamay niya nang sumakay kami sa elevator patungo sa top floor. Pakiramdam ko, walang katapusan kaming sumasakay dito. Nang makarating kami sa penthouse, giniya ni Jairon ako sa loob habang pinagmamasdan ng maiging kabuuan ng gusali. Every detail, every corner was a testament to his determination. Umanghang ako sa mga engineer, architect at sa buong team na nagsakripisyo upang matapos ito. Dumagungdog sa kasiyahan ng puso ko nang makita silang papalapit sa pwesto namin. We've made it, bulong ko. Kumibot ang maliit ng ngiti sa aking labi pero kitang-kita kong kaseryosohan ng mga titig ni Jairon. We've made it, love, tugon niya sa mababang boses na puno ng kasiyahan. Lumapit ang nakangiting head engineer sa amin na tansya ko'y nasa late 40s na. Everything is in place, Mr. Parker. The building structure is a solid and the finishing touches are perfect. We couldn't have done it without your vision and leadership. Thank you, Jude. This project has been worth every moment. And to all of you, bumaling si Jairon sa mga architect at construction worker na nakatayo sa palibot sa amin. Thank you for your dedication and hard work. Impit nang ngumiti ang babaeng nasa 30s na may maiksing buhok. Sa palagay ko, siyang lead architect. Mga kamay mo lamang kami, Sir Jairon. You provided the blueprint and the passion. It's all thanks to you. I watched my husband for a moment, seeing him in his element, proud, confident, but humble all the same. Sa harap ng tauhan o pamilya niya, siya pa rin ang Jairon na kilala ko. Humahanga ako at proud na proud sa kanya sa pag-abot ng mga pangarap niya. Love, mamaya'y anas ni Jairon, nasa opisina na kami. Akong inutusan niya na magtimpla ng kape. Hindi rin ako makatanggi sa pagkindat niya, tinimplahan ko siya ng cappuccino, ang paborito niya. Nasabi ko. Akma ko nga harapin na biglang kinabig ang bewang ko. Pinaupo niya ako sa kanyang kandungan. Love, anas niya sa tenga ko. Nakikiliti ako nang kinagat niya ang earlobe ko. Jairon, nasa opisina tayo. Baka nakakalimutan mo. Nagawa kong wika sa pagitan ng mga ungol. Kinurot ko ang balikat niya nang hindi siya tumutugon. Samahan mo ko mamaya sa Alamor, yaya niya. Alamor? Taka kong tanong at saglit na natakot. Parang Love Motel kasi. Ang nightclub na madalas naming tinatambay ang magpipinsan. Dinig ko, hindi ka mahilig sa bar, paliwanag ni Jairon. Sumalpok ang kilay ko. Hindi nga ako mahilig doon kasi hindi yung ligtas na lugar. Saka maraming manyak doon. Hindi ka nila gagalawin hanggat kasama mo ko. So pumapayag ka na mag-bar hopping tayo? Sandali ako napaisip. Hindi ko talaga feel na pumunta doon pero unang beses ako na niyaya ng ganito ni Jairon. Saka wala ka ring dapat ikabahala dahil sasama si Nicole at Kendricks. Paninigurado niya.